Mataya. Hindi pa ito nabawas. Andoon sa loob na yan. Ilang ka na, sir? Ako lang po. Ano ka accommodation? 10 po. Pangalan na ito, sir? Rafi Halil. Meron. Hanggang anong oras po pwede mag-order ng food? There is some please. Maglalaro daw po si sir, 30 minutes. Maglalaro daw po si sir, 30 minutes. May alam pa yung 580. Pwede po. 20? Meron. Ano ba sir, 480, 420? Yung total po. 420? 20 pesos na lang. Yan. This spot. Pili ka na lang ang spot niya dun sir sa taas. Ha? Wala. Thank you. Kaya po. Yeah.
Dito pa? Ay. Nakakapagod. And ito nga guys, yung for me as one of the crucial part, no, ng pagiging solo campers is yung tent pitching. Kasi sa tent pitching, lalo na tulad ko na solo camping, no, eh medyo mahirap siya for me kasi nga ikaw lahat gagawa no, no. So ikaw mag-aayos ng mga gamit mo at ito nga yung mahirap, yung pag-pitch ng tent lalo na pag mag-isa ka. Kaya nga yung pinili natin na tent na dadalhin dito ay yung aking nature hike na 3P. Actually pang tatlo to pero gustong gusto ko yung malaki, ayoko ng maliit. Kahit yung double na size, ayoko nun, yung pang 2 persons. Kasi nga, medyo marami akong gamit na dinadala. Gusto ko kasi handa talaga ako sa camping. Lahat ng kailangan ko for that activity, nandito lahat, no? So, ang dinala natin guys, yung aking nature hike. So, mas easy kasi to na buuin kahit mag-isa ka lang. Alright, pero pag meron akong kasama, mas dinadala ko yung mga mas malalaki kong na tent. And then, syempre, kahit may kasama ka naman, so di ka mahirapang buuin yun. So, dito, dahil mag-isa lang ako, ito yung best para sa akin na ginawa. So, ayan, nalagay mo lang yan, yung sa fold niya, i-clip mo lang yung mga dapat ilagay para matayo mo siya. Madali lang naman siya actually din, no? Pero medyo nakakapagod din kasi nga solo camping yung ginagawa ko. Then, ayan, yung oras niyan kasi guys mga 9 something, 9:30 something, dumating tayo ng 9, no? So mga na 9:30 na yan. So I have to consider din yung paligid ko na dapat hindi ko mistorbo yung mga ibang campers na nandun sa site, no? Dahil sa mga camping guys, no, campsite, lagi mong tatandaan na meron kanya-kanyang rules yan. At dito sa Rainbow 89, one of their rules ay pagpatak ng alas 10 ng gabi ay dapat wala nang maingay. So if you have your Bluetooth speakers, dapat medyo mahina yan o mas maganda patayin mo na kasi lagi mo i-consider din yung mga tao kaya pumunta ng camping because they want to unwind, gusto nila mag-recharge, di ba? Gusto nila ng harmonious, gusto nila makatulog ng maganda, and of course, ang tanging maririnig mo lang na siyang naririnig nyo din right now ay yung mga huni ng kulisap, mga hayop, mga ibon, bat na lumilipad. At dahil din naman tayo ay nasa Rainbow 89, ito pong location natin, along Marilac Highway, ay along highway lang po yung campsite. That's the good thing about this campsite, kaya isa din to sa mga kino-consider ko na maganda dahil hindi ka mahihirapang puntahan yung campsite na to dahil along highway lang pagpasok mo na doon ka na sa entrada ng kanilang parking, then konting lakad lang. Yun nga lang, talagang napakatarik guys, no? So hindi ko to nire-recommend din sa mga medyo physically hindi ganun ka strong o hirap ka dahil sobrang dami ng steps nito bago ka makakarating dun sa campsite. Alright? Pero hindi naman ganun. Siguro 1 to 10 nasa ano siya, nasa 6/10, no? Hindi ganun kahirap din akyatin. So ayan, medyo matatapos na ako guys na pitch ng 10 ko. Tatapusin ko lang to guys dahil later ang gagawin naman natin ay bababa tayo para kumain doon sa canteen nila dahil I think sabi nung sa front desk kanina ay yung kanilang canteen ay sarado na ng mga around 11 no ng gabi. So I have to finish this quickly para makababa tayo. Ipe-prepare ko lang yung gamit ko, ipapasok ko lahat, isi-secure ko lang yung mga dapat ko lang bitbitin sa baba, yung gadgets ko, yung camera ko, cellphone ko, wallet, no, na hindi ko naman sinasabi na delikado dito, no, pero syempre huwag tayong magpakatiwala. Kailangan din naman nating i-secure yung mga gamit natin, especially yung mga important belongings natin. Ayan, nainitan na rin ako guys kahit sobrang lamig dito. So, i-prepare ko lang to guys, then samahan nyo ako pagbaba mamaya para kumain tayo ng ating dinner.
So, ayun guys, tapos na tayo kumain. Soli ko lang to doon. And then, okay na tayo. Tapos na tayo. Babalik na tayo doon. Thank you po. Salamat po. Yan, tapos na tayo. Tingnan naman natin yung taas kung ano meron doon. Tatry lang natin silipin. But before that, we have to gear up kasi medyo malamig. Pwede sumilip sa taas? Thank you po. May nakita kasi akong taas, so di ko alam kung anong nandun. Tingnan lang natin. Para siyang siguro part ng canteen. Wow! So dito kita pala yung... Wala, ang dilim, katakot. Pero may daan din yata dito, somewhere. Pakita ko sa inyo ah. So yun yung view natin ngayon, no. Tingnan mo guys, my God. Ang ganda ng view, di ba? Yan yung view natin dito sa may parang kantin nila. Wow, ang ganda, di ba? Panalo. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the girl. I have the girl, baby, I'm enough, yeah. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the girl. No, walang daan pa baba. Like, mayroon ba ditong pwede akong apakan? Wala din, so baba na lang tayo doon. Hello, sound. Rinig pa ba ako? So, bumaba na tayo ulit guys kasi nga wala na akong makita dun. Ayan, yung kanilang canteen. Ito yung kanilang front desk. Diyan ka mag-i-inquire kapag dating mo dito. So, papakita ko lang din sa inyo guys. Meron silang ganyan, oh. Ayan. Meron silang bilyaran. So, kung may di kayo maglaro, pwede kayo maglaro dyan. So, ito na yung paakyat na nakakaloka. Ayan. Hindi naman siya ganun ka hirap akyatin. Pero, mararamdaman mo talaga na medyo ayan siya. Medyo ang daming steps. But it's okay. Laban. And then alam ko mayroong mas magandang spot dun sa taas. I know. Sa video to rin naging hingal ko. Kaya ko ba natin? Grabe. Ang sakit sa paa. Oh. Guys, hindi ko talaga nire-recommend
Para sa mga solo campers like me. Lalo na pag marami kang gamit, grabe. Sobrang intense. Ayan yung view. Ay, grabe. Ang ganda. At dahil kakagising ko nga lang guys, wala pa ako sa ulirat masyado at na-amaze pa ako. I'm being overwhelmed sa ganda ng umaga dito sa Rainbow 89. So, ang gagawin ko ngayon ay magpe-prepare muna ako ng breakfast. Gusto kong uminom ng kape sa magandang view na ganito at napakalamig. So, ayusin ko lang yung mga gamit ko. Ang sarap talaga guys ng gumising na paggising mo, pagbukas ng tent mo, pagmulat ng mga mata mo, ay ito yung view na makikita mo. Grabe, ito yung hinihintay ko every morning, nagigising ako tuwing nasa campsite ako. Makikita mo yung tahimik na lugar, ingay lang ng mga ibon, lagasgas ng tubig, at ayan, yung morning shine ng araw sa umaga. So, i-prepare ko lang guys yung aking mga food. Actually, ang dala ko lang dito is light meal. Meron akong oatmeal. Meron akong banana. Then, I have brewed coffee. Ayan, i-ready ko lang siya guys. Pero before that, nahanap muna ako ng area kung saan ako pwede magluto. Na medyo maayos, medyo flat. Kasi kailangan safe din yung aking butane gas. At dyan naghahanap nga ako ng pwede kong patungan, no? At nakakita naman ako, thanks God, hindi ako pinahirapan. And of course, gaya ng sinabi ko kanina, ang pinakamasarap na gawin sa umaga ay tumulala lang, mag-isip ka ng mga bagay-bagay, no? You know what guys, this is my way, no, na to unwind, to refresh, no? Is yung morning, wala kang gagawin kundi nakatingin ka lang sa malayo, and then habang nagkakape, kumakain ka, you have your breakfast. Ang saya nun guys, no? So, prepare ko lang itong aking gamit na portable, no? Na upuan. Ito, nabili ko naman to guys sa Nature Hike pa rin yung brand nito. Gagawa tayo ng solo na vlog para sa mga equipment. Kasi may mga nagre-request din naman, no? So, ayan, inayos ko lang yung camera ko kasi nga gusto ko makita nyo na maganda yung view talaga. Oh, diba? May pasilip pa ako. May muta pa yata ako nyan. Girl, kakagising ko nga lang guys. So, wait lang. At ayusin ko lang yan.
And ito nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na pinakang gusto kong gawin sa umaga, yung nagkakape ka habang nakamasid sa paligid, habang pinagmamasdan yung ganda ng mga bundok, yung ganda ng environment, yung lamig ng hangin nararamdaman mo, parang wala kang problema. Na minsan no, ang sarap din na parang paggising mo, magkakape ka, nag-iisip ka lang, payapa yung lugar, payapa yung isip mo, at mas nakakapag-isip ka ng mas maraming idea pwede mong gawin. At the same time, nakapag muni-muni ka din, nakapag-realize ka, no, kung ano ba yung mga nagawa mo o gusto mo pang gawin sa life, no. Habang humihinga ng malalim, mabango yung naamoy mo kasi amoy fresh yung paligid. Wala ka bang iniisip, kundi enjoy lang kung ano yung meron na dadatnan mong umaga dito sa campsite na to. 'Di ba? Ang sarap. So ikot lang muna ako, guys. TP house pa. Yan yung view. So, maybe dito tayo dadaan. Pwede ba dito dumaan? Ay no, ito pala yung daan. Actually, marami naman pwede maging daan, guys. Ingat lang kasi medyo matarik siya. So, ayun, meron din spider web. Spider web. Nandun sa baba. Pero, sobrang taas pa niya. Tapos dito din meron. Ang cute lang ng mga kulay nila. Kasi parang LGBT, blah blah. Nakikita mo dyan. Dami lang. Medyo mataas lang talaga. And it's kind of hard when you get up. Pero kaya. Okay naman pa din. So may TP house din sila. Will cost for parang 1,500 to 2,500. Pagod. Lag po ba yan? Yeah. What's up po? Hello po. Sobrang pagod. Kailangan mo na matinding stamina. Try natin sa taas. Hindi ko alam kung ilang steps yun. Pero, kapagod talaga. So, may kita mo sa taas. Ayun. Kita ba? Pakita ko sa inyo yung view. Sobrang nakakahingal. For sure sa mic rin narinig yung hingal ko.
So yun, ganda sa taas. Bababa naman tayo ngayon. Masarap sa taas, malamig kasi. Pero okay lang din. So dito tatry naman natin. Ito yung view natin guys. Pakita ko sa inyo. Ganyan. So doon pwede ka pamutay ng mga tent dyan. Hanggang dun sa baba. So, ito yung view pag binaba mo siya. Ito yung mula galing sa taas. Doon tayo galing kanina, diba? Doon, pag binaba mo, ito yung view. Ganun siya kadami. Kasi mataas siya. Ay, dito, ganyan siya. So nice, right? Lalakad naman tayo pababa guys. Dito tayo galing kanina dun sa taas. Lalakad naman tayo pababa. Ay, kailangan ko na gamitin si Arling Gisolite kasi sobrang mainit na. Maybe because malamig naman yung lugar. As in ngayon malamig. Yun nga lang, because nagbablog tayo, lakad tayo ng lakad. Pinawisan ako, tapos yung gamit ko kasing jacket, ano talaga siya, yung pang warm na jacket, yung mga pang Baguio level. Manipis lang siya, kaso pang talaga siya eh. Parang heat tech yung dating, ganun. Pag sinuot mo siya, talagang mainit. Though manipis lang naman siya. So marami pang hindi parang ready to occupy, hindi pa tapos ng mga dito, mga TP house. So pag akyat ko mamaya, magkaano tayo, tatry natin yung spider web nila doon. Picture lang naman yun eh. Siyempre magbibideo din tayo. So kailangan ko talaga si Maring Gisolite kasi mainit. Tapos doon yung way going to, pakita ko sa inyo guys ha. Going to spider web. Balik natin yung cam. Ayan. So medyo may kalakihan yung lugar na to guys. And then sobrang nakakapagod pag maglalakad ka, especially paakyat, syempre, 'di ba? Mas mahirap yung weights mo talaga mararamdaman mo.
Pero in a way, maganda siya kasi mas makakapag-exercise ka, right? Super duper, ang daming steps. Mamaya tatanong natin kay ate kung how many steps talaga to lahat. Oh my God. Then try na rin natin mag-almusal dito. Try lang, why not, di ba? Breakfast tayo. Actually, kumain ako kanina doon ng banana and cereals. Pero, I don't know if that's enough for my energy kasi magdadrive pa tayo. So, try lang natin. Okay? Kasi kagabi kumain ako ng tapsilog. So, di ko alam kung anong meron. So, try lang natin. So, ito yung kanilang canteen. Ito yung kagabi, di ba? So, ayun yung canteen nila. Mag-order tayo ng food. And then, yun yung mga menu na pwedeng orderin dito. So, they have tapsilog, 150 pesos. Tosilog, 4silog, 6silog. You know, the usual tapsi. But they also have sinigang na baboy for 250 pesos. Nilagang baboy for 250 din. At may menu na malamang sold out. May pansit gisado din kapag baboy. So for this, siguro try natin corn beef silog. Order tayo. Parang gusto kong kumain sa taas. Diba kagabi nakita natin sa taas. Parang okay siya kumain. Try lang. Ate, saan po pwede mag-order? Ma-order ay saan po. Try natin kumain sa taas mamaya. Di ba kagabi, pinuntahan natin siya kaso madilim. Try natin kumain mamaya. Pero, order lang muna tayo kasi ang daming tao. And as usual, wala pa yung signal, guys. Wala pa yung signal. Ito nyo ba? Wala pa yung signal. Kapag-order ko, bang silog. For dine-in po. Bang silog po. Ilan po? Isa lang. Yun lang po. Ay, ito lang. Apo. Water po. Hindi pa, meron pa akong dala. 150 po. Dine-in po, sir. Apo.
So, 150 pesos yung bang silog. Bang silog, dalawa po silog. Kung na may coffee, na may coffee. So, same din yung price nung kinain natin kagabi. Which is top silog. So, 150 pesos din. Diba? Mura lang. Thank you po. So, 150 pesos. Petot. Mura na yun, diba? So, we will find some seats. Ano gusto mo sa taas? Sa taas tayo. We will try. Pero wala masyadong ano sa taas eh. Yun lang. Mataas ka lang. Pero yung makikita mo pareho lang naman. Oh, it's full na yata. Pero sige, pakita ko lang sa inyo kung ano meron dito. So, ganito siya. Pero puno na kasi. Di tayo makakapwesto. Pakita ko sa inyo. Ayan. Hindi pa siya masyadong tapos. Kasi may kumakain. Oh. Yan, ganun lang. Ganun din naman yung ano mo, yung view. Mas mataas ka lang. So, balik tayo sa baba. Kasi puno na. Hindi lang tayo makakapwesto. Kasi nakaano pwesto na tayo din, di ba? Or gusto mo ng ibang... Sige, dito na lang ulit. Kung saan tayo nakapwesto kami. Pero iibahin ko yung ano ng camera dito. So I hope hindi masyadong naririnig yung light dun sa camera. Check lang muna tayo mga pwede kong gawin. Pwede ka mag-drawing. Pwede mo gawin gusto mo. Yun nga lang, walang internet. So, hindi siya ganun advisable to have your work. Pero kung meron ka lang ini-edit, pwede naman siguro. Kung edit lang, pwede naman. Like ngayon, pwede ako mag-edit ng vlog ko. Ginawa ko kagabi. Yun nga lang. Hanggang edit ka lang kasi nga hindi ka naman pwede mag-work, diba? So, kung pupunta ka dito for, let's say, para mag-work, I think hindi siya best dito. Kasi nga, ilalapit ko na yung mic ko kasi may mga tao na iya ako. So, kung pupunta ka dito para mag-work, sabi ko nga kagabi, diba? Hindi siya best na place para mag-work kasi nga number one, walang internet. Wala din silang wifi. Walang signal yung globe. Meron din akong smart, wala din signal. So, usually naman kapag nasa campsite ka, within Tanay Rizal, wala talagang mga ganun. So, hindi siya best para mag-work. So, siguro for lang siya, for unwind. And for recharge, kung gusto mo mag-recharge, pwede. Pero definitely, if you go here, gusto mo magsabay yung work, at the same time, nag-unwind ka, I think, hindi siya recommendable for you. So, hinihintay lang natin yung ating pagkain. Pakita ko sa inyo, guys, yung canteen nila ulit. Nag-wait tayo. Yun siya. Yun yung canteen nila. So, alam ko may Zoom to. Try natin Zoom. Yan. Yan yung canteen nila, guys, diba? So, yun. So, kung gusto mong mag-work, paulit-ulit ako nakakaloka. Parang hindi siya giving dahil, no? Hindi siya giving. Siyempre, masarap magkape dahil may kape tayo. Try natin yung kape natin. Nakalimutan ko na nga na may kape ako. Kasi pag bino-open ko siya, guys, tumatap. Siguro naalog-alog ko kasi. Favorite ko to. This is from Comax. Comax. Nag-promote pa eh. Pinabisan ako kanina paglalakad.
Pero kasi, ang layo na nung naabot ko. So, papawisan ka talaga. Pero okay lang. Worth it naman kasi maganda yung lugar. Maganda yung view. At ang dugyot ng aking water bottle. Yun nga pala, kung gusto nyo may kayo mag outdoor, may kayo mag-camping, essential talaga yung mga tawag dito. Yung mga gantong vacuum plus. Kasi, importante siya. Diba? Ay. Sige po. Thank you po. Salamat po. So, kuha tayo ng sausawa. Baka lumabig yung kape. Sabi ako ng essential tapos lumabig pa yan. Kulang ko ng sausawan, guys. Babalik tayo. Kukunin ko pala ito dapat. I'm gonna get some sauce. Ano bang sauce nito? Toyo? Pero parang ayoko ng toyo. Suka? Pero toyo lang yata meron dito. Little lang. Just little. I-chat na lang natin. Tignan natin yung kanilang bangsilog. Kita niyo ba? Ayan o. Bangsilog. Tignan natin yung sabaw. Hindi naman tayo mapanggap. Hindi naman tayo mag-work. Kasi nga sabi ko bawal mag-work, diba? Nilabas ko lang. Dahil kakain na tayo. Ito, sa tayo, meron. Kain mo tayo, guys, para masarap. Yung kanilang kanin, fried rice. Ano ba pagkakaiba ng fried rice sa Java rice? Di ko rin alam eh. First bite. Okay lang. Sarap. Parang typical siya na bangsilog. Hindi siya boneless. Kasi ayan. Hindi siya boneless, guys. Nakalimutan ko yung ketchup. Masarap yung sabaw ng sinigang nila. Kaya pala sinigang in-order ko, no? Hindi nga lang siya boneless, pero okay lang. Yun nga lang kasi ako magaling magtanggal ng tinik. Nung lalo nung bata ako. Hirap na hirap talaga ako magtanggal ng tinik. Ayun, nahihirapan ako.
Ang ganda yung luto ng itlog. Ang sarap ng sabang sinigang. Di ba? Mainit pa rin yung kape ko kanina umaga pa to. Di ba? Comax baka naman. Bilis madurog yung isda. Sobrang lambot. Ang dami tinik, guys. Ang daming tinik. Tinanggal ko ng salamin ko, guys. Baka hindi ko makita yung tinik. Kasi ang dami talaga niyan. Kasi siya buo. Di ba dapat pag mga top silugan, mostly, di ba, yung bangus nila, boneless. Dito hindi. Ang daming tinik, guys. Kita nyo ba? Ayun, ayun. Ang laki pa naman ng mga tinik. Hindi talaga ako magaling mag-debone. Tama ba, debone? Hindi ako marunong mag-debone. Ang dami. Oh, tingnan mo, ang dami ko na nakuha. Sige, look. Ang sarap naman siya, kaso ang dami ng bones, ang daming tinik. Pag umaga, ang dami talagang tao dito. Alam mo kung bakit halos lahat ito kumakain sa kantin. Kasi nga, ang hirap magluto sa taang. Tulad ko, solo camper lang ako. Kasi pag solo ka, siyempre babawasan mo yung mga dala mo. Lalo na kung alam mo na ganito kataas yung aakyat eh. So, hindi ka na makapagluto. Dinala ko na lang yung takore. Dinala ko yung parang mini na kalang. Para lang meron akong hot water kasi ayokong gumising ng daling araw nang walang coffee. Pero meron akong mga gantong tumbler, vacuum plus. Meron akong recharge vacuum plus. Pero gusto ko talaga kapag kape kasi yung alam yung nananapak. Yung galit na galit sa init. Kasi yun nga. Ayan, tinik na naman guys, tatlo ang laki. Kaya usually nagbabaon ako ng kalan para sa hot water ko. Pero most of the time, pag hindi naman hassle yung campsite, madaling wala parking, madaling puntahan, nakakadala ko ng maraming gamit. Kung hindi hassle, kasi nakakapagluto ako doon. Kaya okay lang yan. Pero gusto ko sa bangus na to, hindi siya maalat. Diba may bangus na maalat? Sobrang siya marinated, parang yun. Yung sinigang siguro nila, although sabol naman in-order natin. I mean, binigay. Pero lasang-lasa mo yung ano, lasang-lasa mo yung sampalok na yung fresh. Which is bira na ngayon guys.
yung nagluluto na presyong palok pa yung ginagamit, di ba? Pero ito kasi medyo, probinsya pa ang Tanay. So, marami pang mga puno, marami pang halaman. So, very accessible yung mga gano'ng ingredients pa. Kaya usually, tips din yun, di ba? Kapag gusto mong makakain ng mga masasarap din na food. Yung mga province type na lugar, yun the best puntahan. Kasi usually organic and very fresh talaga yung mga ingredients na ginagamit nila. Kaya maganda rin din. Iniisip ko pag akit ko na naman, pagod na naman ako, malang pag doon ko sa taas, gutom na naman ako. Sarap. Guys, maraming tao dito. Kinakapalan ko lang talaga yung mukha ko, nahiya ako magsalita. Kasi kada doon ang kanin na baliw ako, tema. Kasi mag-isa na sa salita, ang kaloka. Pero siyempre kasi gusto kayong entertainin habang may ginagawa ako. Naka-mic naman ako kaya kahit mahina yung salita ko, pwede na yan. Gusto ko yung luto nila ng itlog. Yung parang sakto lang. Malapit na ako matapos, guys. Tapos na kumain, babalik na tayo doon. Magliligpit, tataray natin pumunta doon sa Spiderweb. Gusto ko rin kasi na-experience ulit yun. The last time I'm here, tinaray ko naman siya kaso hindi ko masyadong na-enjoy. Kasi ang haba ng pila. Pero ngayon kasi as I've seen, parang wala namang pila. So ito try natin. Para mapakita ko rin sa inyo. So, mamaya na ulit tayo magbablog, guys. I-charge ko lang din yung aking camera. Medyo palabat na rin. See you later. Guys, nakakaloka. Kaya na pa ako video ng video. Hindi pala siya naka-play dahil. Oh, no! Hindi pala siya naka-play. Nakakaloka. Si Kuya. Patayang-tayang si Kuya. Anong problema mo, Kuya? Hindi pala siya naka-play kanina. Ang dami ko nang dinaldal dyan.
Naloka ako ng very, very light guy. Hindi pa rin siya naka-play. Kainos. Ang dami ko pa naman pinagsasabi doon, be. Ulitin ko na naman ngayon. Nakaloka. Kung kailan marami akong sinasabi. Saka naman hindi ko na-play. Diba? Kaloka. Mag-charge tayo. Kasi parang palobat na siya. Pahinga lang tayo ng konti. Medyo napagod talaga ako. Sayang, dami ko pa ng sabi kanina. Sa katapos ko din yung pagkain. Guys, tinan nyo yun yung pagkain natin. Wait. Paano ba yun? Ayan guys, tapos na akong kumain. Tapos hindi ko pala na-play. Nakakaloka. Ang dami ko pa naman kinawento kanina. Tapos wala akong wala palang backup recording. Nakakaloka. Mula pagpasok hanggang paglabas, ang dami ko kinawento. Yun nga lang, hindi natin ma-record. Kasi hindi naman pala nasa-play. Nakakaloka guys. Pero yun na nga, I'm done eating. Yung kinain natin sa bangsilog. So, bangus, itlog. Yung bangus, okay naman siya. Yun nga lang, maraming tinik. Hindi siya boneless. Kasi usually, pag kumakain ako ng mga tapsihan, diba? Usually, puro ano na yung nila, yung bangus nila is puro boneless. Pero okay naman yung lasa, masarap. Hindi siya maalat. Mukhang na-marinate siya. Tapos, yung taba niya masarap din. Yung itlog, okay yung luto. Okay din. Tapos yung rice nilang nilalagay is, I don't know if Java rice or fried rice. Pero parang hindi siya ordinary yung fried rice kasi may mga ingredients na iba pang nilagay. Tapos meron ka ding sinigang na soup. Yung sinigang soup niya masarap. Piling ko yung sampalok na ginamit is yung fresh talaga ng sampalok. So okay naman. Tapos mamaya, tatry natin yung spider web. The last time that I'm here, natry ko naman siya. Yun nga, hindi ko na-enjoy kasi sobrang haba ng pinadal time. Pero I've seen this morning, nung pagbaba ko, nagdaanan ko siya. Mukhang wala naman pila. So, tatry natin siya ulit. But for now, yun na guys. Babalik tayo paakyat sa taas. Try natin. Pero mag-charge muna ako ng konti. Babalikan ko kayo ulit. Para meron akong battery mamaya. Para dun sa spider web. Okay? Bye! Guys, yan yung spider web. Pero, kita ba? Pwede tayo matutry kasi ayoko siya na-try. Na-try ko na rin kasi yan. Pero ganyan siya. Nakatakot siyang akit. Pero yung tinatry, ayoko yung try. So, balik tayo dun sa taas, dun sa ating campsite. Ay, grabe. Ilang step na pinagawa ko. Hindi ko nasuot yung smartwatch ko. Ang ganda ng view, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo guys. Yun. Ang ganda diba? Diyos ko, nakaka-haggard. Hagardo talaga mga G's. Ang saya naman nila doon. Ang dami nila. Samantalang ako alone. Pero alam mo kasi, masaya din naman maging alone. Like, wala kayong kukonsider na tao. Anong oras kayo aalis? You can go anytime you want, no? Yung itinerary mo, pwede mo siyang i-mix and match.
Pwede mo siyang customize. Kasi pag may kasama ka, di ba, you have to consider, tatanungin mo pa sila. But you're all alone, ha? Fucking shit. You are free. Do whatever you want. Di ba? Sana tuyo na yung tent ko pagdating ko. Kasi, mahirap siyang ligpitin kapag basa pa rin, no? Morning po. Si tatay ay lalakad. Kahit saan ka pumunta, isa lang din naman yung view mo. So, pipili ka na lang talaga kung saan mo gusto. Kasi it's all the same. Kung ka sa bandang west or bandang east, parang lang. Parang gusto ko try yun. Kaso, parang delikado. Tignan nyo guys, pakita ko sa inyo. Yan. Kasi natakot ako parang di matibay yung ano. Huwag na natin try, huwag tayo mag-risk. Then, doon tayo nag-pitch ng ating tent sa taas. Kita nyo ba? Nakapagod. Oh my God. Medyo nakakapagod siya. Literally. As in. So magpapahinga lang muna tayo bago tayo mag-pack up ng ating tent. For the way it is, ganun talaga. So medyo mainit na. Sobra init. Kaya. Sana matuyo yung tent natin. Kita nyo ba? Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Sana matuyo. Para bago ko ligpitin, hindi na siya basa. Ang bilis ni Kuya maglakad. Ayun siya guys sa inyo. Bilis niya maglakad. Parang tinatakbo niya yung hagdanan. Excuse po. Sorry. Iniwanan ako ni Kuya. Bakit ang bilis ni Kuya maglakad? Para siyang tornado. So ayun guys, pauwi na tayo. Iniwanan na ako ni Kuya. Sobrang init. Morning po. Morning. May daan ba doon? Si Kuya doon siya dumadaan. Grabe, nakakapagod. Si Kuya iniwanan na ako, nasa baba na yata siya. Dito kasi guys, meron ditong porter. Bali for only 100 pesos.
Pipit-pitin na nila yung gamit nila. Diretso na lang po doon. Thank you po. Thank you. So, for only 100 peso, dadali nila yung mga gamit mo. Kaso, sobrang bilis ni kuya. Hindi ko siya mahabol. Ha? Nasaan na si kuya? Kasi magbabayad, pangutin ako lang yung gamit ko. Anyway, pagpapapa, okay lang naman. Ito ba yan? Medyo nalito ako ng light. Ayun yung full, pero hindi pa siya gawa. So yun guys, uwi na tayo. Diligpit lang ako ng gamit. Kita tayo ulit mamaya guys. Nalito ako guys kasi iniwanan ni Kuya yung gamit ko dito. Yan yung gamit ko. Kita ba? Yan yung gamit ko. Iniwanan ni Kuya. Sabi yung bayad ko 150 kahapon. Ano na yun? Back and forth na siya. So that's good, di ba? Ang gagawin natin ngayon, pwede kong iakyat yung motor ko, I guess. Sige, akyat na lang natin. Yan guys, naputol yung video ko guys. Hindi kasi stable yung gimbal ko. Nakakapit lang kasi sa dun sa bag ko. So, nag-video off ako kanina. So, ayan, nandito na tayo banda, malapit. Nalagpasan natin yung ano eh. Malapit na tayo sa Baras. After Baras is Marikina, then Antipolo. Hindi naman siya yung Marikina na bayan. No? Parang part pa rin kasi ng Marikina yun. Yun yung sitio Cabadin. Ang taro, di ba Cabadin? Hindi mo kaya. Mga Cabadin, gano'n. Ano tawag mo sa ano mo, no? Sa baryo nyo kapag mga kabaryo, yun. Mga Cabadin, gano'n. Kasi yung pangalan ng baryo nila yun. Sitio Cabadin. Tapos nandun din yung ano, may kita mo sa highway. Yung Cabadin Elementary School, o diba, Tara? Parang bet ko mag-aral. Balik ako ng elementary. Oh my God! Breh! Smoke belching. Meron pa bang ganun, no? Yung mga nag-ano ng ganun. Smoke belching, ano? Mabubulit na mga nag-smoke belching. Sobrang itim nung tambucho ni Kuya. Grabe yung jeep. Usually sa mga jeep naman yan. Ang ganda ng view dito guys. Kahit mag-drive ka nga lang dito, kahit huwag ka na mag-overnight, matutuwa yung mata mo eh. No? Wow, ang ganda ng motor niya. Oh. Kita nyo ba yun? Lapad. Anong motor yun? Ganda naman. At ayan guys, sino mo ayan niya si Kuya. Meron ditong mga vlogger ba sila? Hindi ko alam kung vlogger din sila. Kino-cover nila yung mga dito, lalo na sa Big C, ang dami talaga doon. Pag dumaan ka doon, smile ka guys kasi tawag doon mga pitik. Mamimitik, gano'n. Pero di sila ano ka, snatcher. Baka ka ng snatcher. Mamimitik. Ang ibig sabihin kasi ng pitik, pitik yun yung parang camera, lente. Namimitik, ibig sabihin shots, no? So, hanapin mo lang yung pitek sa Marilac. So, hanapin mo kung saan area, Big C, Manukan, Jerry's Place ba yun? Basta yun yung mga usually na spot ng mga mamimitik. Tapos, hanapin mo lang yung oras, i-upload nila yan. Libre lang yan, makukuha mo. Pero syempre, pa na-post ka, i-ano mo din sila. Shout out mo sila or i-acknowledge mo yung page nila kasi parang yun yung ano na lang.
In return, parang bayad sa pagpitik, no? I-upload nila yan, may mga shot yung mga 2 to 3 shots, no, na kuha mo. Pwede mo i-gets, no, i-download mo, i-crop mo. Para may copy ka, di ba? Pwede mo na i-post. Pero pag pinost mo nga, acknowledge mo naman sila. Mainit guys, direct yung araw, pero hindi mo siya mararamdaman. That's the good thing about here. Hindi mo mararamdaman yung araw sa balat mo kasi nga, ang lamig ng lugar. Tulad ngayon, ang nararamdaman ko ay mahangin, yung hangin na nararamdaman ko. Medyo mabagal mag-trip si Kuya. Naalalayan ko yung aking malabela. Nakabigla tayo sa mantong sa kanya. Ayan. Yung pa rin. So, may mga signage tayo dyan mababa sa Falling Rock. So, mga indications yan. Kailangan basahin nyo yan, guys. Pag kayo ay tumatahak dito sa Marilake, no? And dito naman yung Palo Alto. Yeah, marami ding namimitik dyan, guys, sa Palo Alto. Ayun, lalaki ng mga camera nila. Sana all. Sana mapicturean ako. Sobrang daming vlogger na bumibisita dito, guys. Ingat lang kayo dito, guys. Banking. Marami kasi nagbabanking dito, guys. Yun, may picture na Akyes. Oras na, hindi natin yung oras na 10:36 guys, so around 10:30 mga around 10:30 putik sa Manila, kahanapin natin yung mamaya. Kaya medyo bumulis na si Kuya mag-drive. Baka nag-text sa kanya. So, medyo madami ngayong Sunday ang napagawi dito sa Marilac Highway. Dito po sa Tanay Rizal. Nadaanan na natin kanina guys yung Palo Alto. Dito naman yung CBM niya sa bandang kaliwaan na yan. Maganda rin yung CBM. Yung CBM, yung may-ari niyan, ay siyang may-ari din ng CBM Pawn Shop na karaniwan makikita at tatagpuan sa Antipolo City. Yan. Ayun, may pitik na naman, no? Dalawa na yung pitik ko, guys. My God. Masarap talaga pumunta dito guys mga ganitong panahon like December, January to February kasi malamig pa dito. During summer naman, maganda pa rin naman. Recommendable pa rin itong Tanay Rizal. Pero pag summer, syempre dahil mataas yung lugar, yung exposure natin sa araw ay mas direkta din at mas mataas yung level. So, kailangan din natin magdala ng mga extra na pang-protekta sa ating balat. No? Like mga lotion, may SPF, 50 pataas. Siyempre, mga tarp, sinuman nyo, bubong. Siyempre, always keep yourself hydrated, water. Mainam na nagbabaon tayo ng mga stainless steel na vacuum flask
Gaya nung gamit ko yung Recharge. Thank you so much and shout out sa Sports Gallery Recharge. Ayan. Kasi ang tagal na nung bote kong ginagamit. Hindi pa ako nagbablog, meron na akong meron na akong Sports Gallery na Recharge bottles, diba?